Pilipinas, mga sangkay, nasa isang malaking problema ngayon laban po sa China at ang mga analyst, mga sangkay, ang kanila pong nakikita dito, posibleng humantong sa digmaan. Well, tingnan po natin ano nga ba ang mga nagiging hamon ngayon ng Pilipinas pagdating po sa banggaan laban sa China. Okay, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga bago pa lamang po dito. Ayan po, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito guys, gusto ko pang usapan ito mga sangka itong nangyayari ngayong bangga ng Pilipinas sa China. Kasi umuugong po talaga itong sinasabing posibleng magkaroon ng matinding banggaan na hahantong sa malaking digmaan. Kagaya rin po ng problema ng North Korea versus Japan and South Korea. Tingnan po natin, ano ba ang naging hamon ng Pilipinas at US Maritime Patrol nitong nakaraang mga araw, mga sangkay, dahil nga po sa ginawa po nila, nag-joint patrol na po dyan eh. Nagpakita na po ng puwersa ang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea, kasama po ang US. At nakaraan nga po mga sangkay, umaaligid-aligid na po yung itong mga malalakas na pandigma ng China. Mula nang ilunsad noong Nobyembre, ito na ang pangalawang beses na pinatupad ang Maritime Cooperative Activity o MCA. Hindi lang daw ito tungkol sa joint maritime at air patrols, kundi pagsasagawa rin ng iba't ibang pagsasanay na pinagkasunduan ng dalawang puwersa. Sa pangunang plano, sari-saring pagsasanay ang isasagawa habang sabayang nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ayan, makikita nyo ito mga sangkay. Ayan po, ito po yung mga warship ng Pilipinas at Amerika na ngayon ay nagpapaikot-ikot dyan po sa West Philippine Sea na pasok po sa exclusive economic zone ng ating bansa. Subalit, ang hamon po dito ay matindi. Dahil itong mga warship ng China ay nakapaligid din po sa lugar na yan. Ang tanong dito, what if magkaroon po ng putukan? Biglang sasalang ang Pilipinas sa isang malaking digmaan, pandaigdigan? Ang mga barko ng Philippine at US Navy. Ayun, yun na nga mga sangkay. Naabanggit na, ayan po. Hindi ko alam ano ba to, sa Pilipinas ba to o sa Amerika. Medyo maliit, pero parang parang sa Pilipinas eh. Pag maliit talaga, Pilipinas eh, no? Pero medyo maliit. Sa tingin ko, Philippines ata po yan. Kabilang dito ang gunnery exercise para subukin ang weapon systems ng mga barko. Pero naudlot ang karamihan sa mga pagsasanay. Oy! So anong nangyari? China na naman ba? I just got word today na pati yung today's activity will be canceled due to operational necessity of the US forces. Nangyayari rin sa amin yung minsan sudden changes, hindi namin na-schedule na lahat, suddenly may mga adjustment, may mga hindi ma-perform because of some exigency. Hindi pa man na isasagawa ang mga joint drills, nagparamdam na ang China. Ayun na nga po mga sangkay. Ayan po, makikita nyo. Ayan po. Napakalaking warship ng China na umaaligid-aligid dyan po sa ginagawa po nilang maritime patrol. Grabe, no? Pero mga sangkay, umatras din po, hindi ko alam ipapakita dito, umatras din po ang China. Matapos po maglabas ng iba pang kagamitang pandigma itong Amerika. Nagparamdam na ang China. Binuntutan ng dalawang Chinese Navy warships ang naka-formation ng mga barko ng Philippine Navy. Just like the United States, they have the right to freedom of navigation. Bagamat hindi raw direktang nangaharang, halatang binabantayan ng China ang galaw ng Pilipinas at Amerika. Nang questionin ng Philippine Navy ang kanilang presensya sa pamamagitan ng radio challenge, inuulit ng Chinese Navy na kanila ang West Philippine Sea. Yan po yung nakakatawang, ano ba tawag dito, mga sangkay?
Yan po yung nakakatawang banggaan ngayon ng Pilipinas at China. Sasabihin ng Pilipinas, amin to. Nasa loob ka ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sasabihin naman ng China, no, kayo yung pumasok sa teritoryo namin. So, ganyan po yung patentero po ng dalawang bansang to dyan sa teritoryo natin. Hindi totoo yun kasi under UNCLOS, ang Pilipinas ang may jurisdiction over this area, being part of our exclusive economic zone. Sa pangalawang araw ng MCA, naging abala ang mga barko sa batuhan ng mga radio message. Ayan na. Ayan naman, mga sanggay. Sa laki ng karagatan, tila hindi magkasya ang mga barko ng Pilipinas, US at China sa tatahakin nilang direksyon ng paglalayag. Navy Warship 15, this is Chinese Navy Warship 570, over. To Chinese Warship 570, this is Philippine Navy Patrol Ship 15. We are altering our course to starboard. We will be passing through your astern. This is Chinese Warship 570. I alter my course to port side. Next course 250. Keep a safe distance of the motor vessel on my starboard, on my port side. This is U.S. Warship 59. Roger. Understand. Port to port. Grabe. Yan po yung ganap nila, mga sangkay. Yan po yung banggaan mismo nila. For now, mga ano lang po, mga radio siniyasan po ng mga update nila o mensahe nila sa tawag sa radyo. Kaya nga lang, mga sangkay, ang nakakatakot dito, mamaya mga sangkay, magkapwersahan ang dalawang to, o tatlo kasi Pilipinas at US ang magka-team up po dito eh. Laban po sa China. Ang di maganda dito kapag ka nagkapwersahan. Tapos mapilitang may magpaputok ang kabilaang grupo. Sa kabila ng palitan ng mga mensahe at tensyon, hindi nagpatinag ang Pilipinas. Comparing to their actions in Rore, this is better behavior from the Chinese. Yan na daw po yung pinaka-better na behavior, pambira. Nauna nang iniulat ng Chinese state media na tatapatan ng Beijing ang Philippine-US Joint Patrol and Exercise pero hindi sinabi kung saan sa South China Sea. Ayon naman sa dalawang puwersa, hindi nakatuon sa kahit anong bansa ang MCA. Tutol daw sila sa kahit anong panggigipit at sa halip tinutulak ang mapayapang resolusyon. Pero kung kinakailangan ayon sa Pilipinas, hindi raw sila magdadalawang isip na tapatan ang kahit anong panggigipit. Masiguro lang ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan. Grabe. Mabigat na salita ito. Yan po. But are ready to respond to aggression to ensure the safety of our personnel if necessary. Kung kinakailangan, ayon po dito, mga sangkay. Medyo mabigat na salita po yan. Ewan ko lang kung... Ligtasan ng kanilang mga tauhan. Kalaunay bumida ang USS Carl Vinson, ang nuclear-powered aircraft carrier, kung saan nagsama-sama ang mga opisyal ng Pilipinas at Amerika. Mula sa mga barko ng Pilipinas, inilipad ang mga Pinoy na opisyal patungo sa USS Carl Vinson, sakay ng Philippine Navy choppers. Dito ipinamalas ng US Navy ang kanilang mga kakayahan, sabay giit sa patuloy na pagpapalakas ng kanilang interoperability at pakikipag-alyansa sa Pilipinas. Sakay ng BRP Gregorio del Pilar sa West Philippine Sea. David Santos, CNN Philippines. Grabe, kasama pala sa dyan. So, yan po yung hinarap ng Pilipinas at US dyan sa West Philippine Sea. Talagang mabigat din po, no? Hindi po basta-bastang laban ngayon kasi magpipigil kayong magalit, magpipigil silang gumawa ng mas matinding hakbang on both side. Kailangan po nilang maging mahinahon. Dahil kung hindi magiging mahinahon ng dalawang to, malamang sa malamang, digmaan ang aabutin ng dalawang bansa. 3 bansa pala ito, pambira. Mainit pa naman yung China sa US. So tatapatan di umano, ayon po sa China, tatapatan nila itong ganitong klaseng
ginawang joint maritime patrol ng Pilipinas at Amerika. So, yan po ang abangan natin. Paano nila tatapatan yan? So, baka sana po talaga hindi mas delikado ang mangyari. Well, ano po inyong opinion? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.